Hello mga ka-trade, kumusta kayo? Itong video natin ngayon ay special request ng mga ka-trade natin na sila Jobert Cabreta, Mobile Gaming, si Sir Anthony Brian Montiveros at si Sir Costales Darrell. Nag-comment sila sa YouTube videos ko. So kung may mga tanong din kayo or mga request na gawa natin ng video, mag-comment lang kayo. At hanggat kaya ko, gagawan ko ng video yan. Okay. So ang request nila ay maituro natin kung paano mag-customize ng Fibonacci levels para makalculate yung risk-reward ratio dito sa MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Paalala po para makaiwas tayo sa mga scammer. Mag-ingat sa mga scammer na ginagamit yung pangalan ko online para mang-scam. Nagme-message sila sa Facebook, ginagaya nila yung Facebook profile ko, tapos nag-o-offer sila ng investment na malaki ang tubo. Lagi po nating tandaan na hindi ako natanggap ng kahit anong bayad, hindi ako nagpapabayad, at hindi ako natanggap ng kahit anong investments. Kasi libre niyong mapapanood dito sa YouTube channel ko lahat ng tinuturo ko. Ang pangolekta ng investment ay illegal lalo na kapag wala kang lisensya. At wala akong lisensya na mangolekta ng investment, kaya hindi ako nangongolekta ng kahit anong investment. Kapag may nag-chat sa inyo or nakausap kayo tapos may money involved, 100% scam yan. Kasi walang ganito sa MetaTrader 4, MetaTrader 5, walang ganito. Yung tools na automatic, makikita mo yung risk tsaka yung reward ratio. So ito ay sa tradingview.com chart ito. Makikita mo agad dito yung risk-reward ratio na 1.8. Ibig sabihin, 1:1.8. Ibig sabihin, yung stop loss, kung 1% yung stop loss, itong take profit level ay 1.8%. Okay? So, makita naman natin na kung dito ka mag-buy sa Euro USD, dito mo ilagay yung stop loss mo, dito sa red level na ito, yan yung stop loss mo. Example, 1% yung trade mo. Yung take profit mo naman, mas malaki. So, 1.8% yan. So, ang risk-reward ratio mo ay 1:1.8 or 1.8. So, ito ngayon yung gagawin natin sa MetaTrader 4. So, ganito yung itsura. So, ito yung risk-reward ratio ko na ginagamit. 1:1.4. Ibig sabihin, yung stop loss ko, halimbawa, nag-buy ako dito yung entry ko, yung stop loss ko ay 1%, yung take profit naman ay 1.4%. So, automatic na yan. Pag ginuhit ko itong Fibonacci level na ito, automatic na yan yung sukat na 1:1.4 yung risk-reward ratio. Example, kung 100 pips yung stop loss, 140 pips naman yung take profit. Okay, so ang pinagkaiba lang nila, dito sa TradingView ay ito lang, itong kulay lang. So dito may solid na kulay lang, itong green sa itong red. So ang importante lang naman dito yung level. So ito yung take profit level. Dito rin ito yung take profit level. Ito naman yung stop loss level. So ang pinagkaiba nila yung kulay lang na may fill color dito sa TradingView. So ngayon punta na tayo dito sa MT4 natin para ipakita ko sa inyo kung paano gawin yan. Paano i-customize yan. Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. So napakadali lang nito. So halimbawa gusto kong mag-buy dito sa Euro USD. Sabihin lang natin na dito banda yung take profit ko. So iguguhit ko lang dito yung Fibonacci level ko na kinustomize ko na para makita ko yung stop loss ko tsaka take profit na automatic. Yung risk reward ratio is 1:1.4 na. Halimbawa, dito yung take profit ko. So, iguguhit ko lang yung Fibonacci level ko. Itatapat ko lang yung gitnang level sa current price kung saan ako entry, magbabay. So, matik na. Dito ko na isiset yung stop loss ko. Itong level na to. Ito naman yung take profit. So, ayan. So, ang stop loss ko ay 41 pips. Ang take profit naman ay 58 pips. So, matik na yan. 1:1.4 yung risk reward ratio niyan. So, ngayon, gagawin natin paano i-set up yan? Paano i-set up yung ganyang level? So, mag-example tayo na ang gagamitin natin ay 1:2 yung risk-reward ratio. So, ang gagawin natin, ang gagawin ko ay ibabalik ko muna sa default itong settings ng Fibonacci para katulad sa inyo. So, punta lang ako dito sa settings ito. Fibo Properties. Tapos, ilagay ko lang sa defaults. Tapos, okay. So, i-delete ko yan. So, kung ilalagay ko ulit yung Fibonacci level, so makita natin, so marami na siyang levels. May 23, may 38, may 50, may 61, may 100. Yan yung default levels ng Fibonacci dito sa
MT4. So ngayon, ang gagawin natin ay susukatin mo muna dito, depende kung ano yung risk-reward ratio mo. So halimbawa nga, ang gagawin natin ngayon ay 1:2. So, kuhanin ko muna magsusukat muna ako ng stop loss ko. So halimbawa, yung stop loss ko na gagawin ay 50 pips. So yung 50 pips, makita naman natin, ayan yung number dyan sa gitna, 508. Ibig sabihin, 50 pips yan, 50.8. Okay. So, 501, 50.1. So, yan yung posibleng maging stop loss ko na 50 pips sa price level na 1.1840. So, mamarkahan ko lang ito, 1.1840. So, ito na yung posibleng stop loss ko pag dito ako nag-buy. So, markahan ko rin itong entry ko. Yan. Para makita natin yung mga levels. So, sukatin natin ulit kung ilang pips para eksaktong-eksakto yung compute natin. So, ayan, 50 pips. So, ngayon, mamarkahin ko naman yung take profit level natin. So, kung 1:2 yung risk-reward ratio natin, so, kapag nag-risk tayo ng 1, stop loss natin ay 1, dapat 2 yung take profit natin. So, ibig sabihin, kung 50 pips itong stop loss natin, times 2 yung take profit natin, so 100 pips yun. So, magsusukat tayo ngayon ng 100 pips mula dito sa red line. 100 pips. So, dito. Ayan. 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 100, 1,006. So, tanggalin mo lang yung 6. So, 100 pips na yan. So, dito yan sa level na, price level na 1.1990. So, markahan ko yan ng itong line na ito. 1.990. Okay? So, ngayon, sukatin natin ulit. Ito ay, ayan, sakto, 100 pips. Ito naman ay 50 pips. So, itong forma ng level na yan, so yan na yung risk-reward ratio na 1:2. So, ang gagawin natin ay isi-settings natin yung Fibonacci level natin para maging ganito yung itsura niya. Okay? So, ilagay natin yung Fibonacci level. Ayan. Okay? So, ngayon, itatapat lang natin to, itong 100% doon sa take profit natin, dito sa 0, ito yung stop loss level natin. So, ngayon, marami siyang level, di ba? So, ilang level yung nasa gitna? 1, 2, 3, 4. So, 4 na level yan. So, tanggalin natin yung 3 kasi isa lang yung kailangan natin. So, 3 level lang yung kailangan natin eh. Yung entry, yung take profit, saka yung stop loss. So, may 4 na level sa gitna, isa lang yung kailangan natin para sa entry. So, i-delete natin itong 23, yung 50, saka 61. So, right-click lang, tapos Fibo Properties. Delete natin itong 23, itong 50, saka itong 61. Okay. So, ngayon, makita natin, 3 levels na lang yung natira dito sa Fibonacci natin. So ngayon, ang kailangan lang natin, i-adjust natin itong level na to, itong 38.2, na magiging eksakto siya na tapat dito sa red line. Okay, so ayusin natin, itapat natin maigi sa line na drawing natin. Yan. Yan. So kailangan lang itapat natin to, yung 38.2, na dapat tatapat siya dito. So ngayon, dahil nasa taas siya ng red line natin, yung sinukat natin, so, kailangan nating i-change yung value, bawasan natin. So, kung 38.2 yan, so, try natin gawing 36. Tapos, dito sa level, 0.36. Okay? So, kung 36 dito sa description, gawin mo lang point dito sa level. Tapos, okay. So, makita natin na nasa taas pa rin siya nitong pula. So, ibig sabihin, bawasan pa natin. Gawin natin 34. Dito ay 0.34. Okay. So, ayan, makita natin na halos eksakto na siya. So, ngayon, computein muna natin. Sukatin muna natin mula dito sa blue hanggang dito sa level na sa taas. So, eksaktong, kulang pa. Kulang ng 1 pip kasi ayan, 99 pips. Okay? Tapos, yung stop loss naman ay, ayan, so, 50.8. So, halos sumobra din ng konti. Ibig sabihin, para eksaktong-eksakto talaga, ibababa pa natin ng konti. Yung 34, gawin natin 33.8.
0.338. Ayan. So, kulang pa rin. Dapat i-eksakto talaga natin. Gawin natin 33 eksakto. 0.33. Ayan. So, mababa naman. So, siguro 0.33.5. 33.5. 0.335. Okay. So, ayan. Eksaktong-eksakto na. So, yung settings natin, para makuha natin yung 1:2 na risk-reward ratio dito sa Fibonacci level natin, ay 0, 33.5, 100. Okay, so automatic, yung calculation yan, yung stop loss level, saka yung take profit level, yung entry mo, 1:2 na yung risk-reward ratio. Example, lipat tayo dito sa AUD-GPY. So, halimbawa na lang dito, mag-sell tayo. Ito yung take profit natin dito banda sa level na to. So, para makuha natin, makita natin yung stop loss natin kung saan natin ilalagay sa risk-reward ratio na 1:2. So, iguhit lang natin diretso itong Fibonacci level natin. Tapat natin dyan sa posibleng take profit natin. Tapos yung gitnang level, itapat natin sa entry natin. So, ito na yung take profit level natin. Ito na yung stop loss natin. Tapos yung risk-reward ratio sa trade na yan ay 1:2. Kung susukatin natin, ang stop loss natin ay 16 pips. Ang take profit naman natin ay 32 pips. So, 1:2 yung risk-reward ratio. So, ganun lang kadali. I-adjust nyo lang. Sukatin nyo lang, markahan nyo muna itong linya kung ano man yung risk-reward ratio mo. Tapos, kuhanin mo yung Fibonacci level, i-adjust mo yung yung value, yung mga levels. Okay, so ganun lang kasimple, napaka-useful itong tools na to para hindi na kayo mahirapan mag-calculate, magkwenta kung ilang pips base sa risk-reward ratio ng trades niyo. So, yun lang. Maraming salamat. Subscribe kayo sa YouTube channel ko.